Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Humiling si Armina sa diwata na tulungan siyang makarating sa mundo ng mga mortal kung saan naroon ang kanyang totoong mga magulang para iligtas ang mga ito. Pati na rin ang ibang mga bihag, ngunit hindi na nagawang makapagsalita ng diwata dahil biglang nagkaroon ng lagusan sa loob ng kuweba at iniluwa roon ang maharlikang diwatang kinari na si Amalia kasama ang mga lambana. Natunto ni Amalia ang dalaga dahil nagsumbong ang mga kaibigan nitong lambana. "Iinay, paano mo nalaman na narito ako?" Usisang tanong ni Armina sa inang si Amalia. "Armina, ito ang unang beses na sinaway mo ko. Bakit mo to ginawa, Armina? Bakit? At ikaw naman, Sabrina, bakit mo ibinigay ang mutya ng sagradong paniki sa anak ko, pati na rin ang banal na sandata ng gintong pana?" Masungit na ani at tanong ni Amalia kay Armina at sa diwata. "Nais ko lang tulungan ang anak mo, Amalia. Masama ba?" "Anong klaseng tulong, Sabrina? Ang dalhin sa kapahamakan ng anak ko?" "Amalia, mahal kong kapatid, baka nakakalimutan mo na hindi bahagi ng mundong ito si Armina. Tulad ng asawa mong si Ignacio, bakit mo inilihim sa kanya na buhay pa ang mga magulang niya? Dahil natatakot ako na mawala sa akin si Armina. Mahal ko siya at itinuring ko siyang na parang tunay kong anak. Kaya lahat gagawin ko para sa ikabubuti niya." "Ikabubuti? Sa tingin mo ba makakabuti sa kanya na ilihim mo ng matagal ng buhay ang kanyang mga magulang? Bahagi pa rin ng mundo ng mga mortal si Armina, Amalia. Ginagawa ko lang ang nararapat dahil ako ang nagpalaki sa kanya at bahagi na siya ng mundo natin. Baka nakakalimutan mo, mahal, kung kapatid, na hindi na tayo pwedeng makialam sa nagaganap na kaguluhan sa mundo ng mga mortal." Hindi lubos akalain ni Armina na magtutuklasan nito ang mahiwagang lihim na pagkatao ng kanyang inang si Amalia. Hindi rin ito inaasahan na kapatid pala ni Amalia ang diwatang tumulong sa kanya. Napag-alaman rin ni Armina na wala siya sa dimensyon ng mga goblin, bagkus nasa mundo pa rin siya ng mga diwata kung saan siya ngayon naninirahan. At ang tinig na nanggagaling sa balon kanina ay tinig pala ng diwatang si Sabrina. Ang balon rin sa dulo ng hardin ay hindi naman isinumpa, bagkus pagmamay-ari to ni Amalia. Ginagawa ito ng kanyang inang kinari para mabura na sa isipan ng dalaga ang kanyang tunay na mga magulang. Dahil palagi pa rin hinahanap nito
ang totoo nitong ina na lumuwal sa kanya. Napatigil na lang ang alitan ng magkapatid na Diwata nang lumapit si Armina sa kanyang inang si Amalia at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi ng dalaga na nais lang niya iligtas ang tunay niyang mga magulang. Magulang sa kamay ng mga banyagang sundalo at makitang muli ang mga ito. Inay, huwag na po kayong mag-away. Nais ko lang iligtas ang tunay kong mga magulang. Hindi ko naman kayo iiwan at kayo pa rin ni Tatay Ignacio ang itinuturing kong mga magulang. Mahal na mahal ko po kayo ni Itay. Pangako, matapos kong iligtas sina ama't ina sa kamay ng mananakop at makitang malaya sila, ay babalik ako sa mundong ito at kayo ang nais kong makasama, Inay. Malambing na wika ng dalaga sa kanyang inang Diwata. Napaiyak na lang si Amalia sa mga sinabi ni Armina dahil siya pa rin ang pinili ng dalaga na makasama bilang tunay na ina. Humingi naman ng tawad si Amalia sa kanyang pinakamamahal na anak. At dahil hindi pwede pakialam ang mga diwata sa nagaganap na kaguluhan sa mundo ng mga mortal, ay humingi ng tulong si Amalia sa kapatid nitong si Sabrina na tulungan ng kanyang mga alagad. Nalamang lupa ang kanyang anak patungo sa mundo ng mga mortal para iligtas ang tunay na mga magulang nito, at pumayag naman ang diwatang si Sabrina. Isang kalasag ang ginawa ni Sabrina at pinasuot to sa dalaga bilang baluti o proteksyon sa katawan, kahit na nagtatangan na si Armina ng mutya ng tanikit. Armina, anak, kunin mo ang plauta na to matapos mong iligtas ang mga magulang mo at dalhin sa ligtas na lugar, ay ihipan mo lang ang to at darating ang inyong ama si Ignacio para tulungan ka. Tumango naman ang dalaga at inalayan ng matamis na ngiti ang inang si Amalia. Gumawa ng isang lagusan si Sabrina at pumasok roon ang dalaga kasama ang maliliit na nilalang upang tulungan siya. Matapos tumawid sa lagusan si Armina, ay ang mga lamang lupa ay bumukod sa kanila. Ang nakakagimbal na kaganapan dahil nakikipaglaban ang mga banyagang sundalo sa napakaraming nilalang na lumilipad sa himpapawid na kawangis ng taong paniki. Dinadagit nila ang mga sundalo at doon sa himpapawid pinapapaslang at pinipira-piraso ang mga katawan, habang ang mga berbalang naman ay kinakain ang mga putol-putol na katawan ng sundalo. Pati na rin ang ilang bihag na sibilyan ay inaatake ng mga berbalang. At dahil nagkakaroon ng madugong labanan sa pagitan ng mga sundalo, ay halimaw ay agad na hinahanap ni Armina ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi naging madali para sa dalaga na makita ang mga ito dahil nagsimula ng atakihin siya ng mga lumilipad na halimaw sa himpapawid. Kinuha niya ang gintong pana at sunod-sunod na hinatak ang kahel na tali at inasinta ang mga nilalang na umaatake sa kanya. Isang matulis na palaso na gawa sa hangin
ang tumatama sa mga halimaw. Bawat halimaw na natatamaan ni Armina ng hangin palaso ay bumubulusok sa lupa na wala ng buhay. Ang mga umaatake naman na mga birbalang sa dalaga ay nilalabanan ng mga lamang lupa. Naging mabalasik ang anyo ng maliit na nilalang at tinubuan sila ng matatalas na pangil at kuko. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.